Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Paano mag-apply ng DFA e-apostille sa pamamagitan ng PSA Helpline? Marami ang nangangailangan ng apostil para sa paggamit ng mga dokumento sa ibang bansa gaya ng Japan, Canada, Australia, Estados Unidos at iba pa. Noong mga nakaraang taon, kinakailangan pang kumuha ng PSA document at personal na magtungo sa DFA para sa authentication. Ngunit ngayon, mas pinadali na ang proseso sa pamamagitan ng online na DFA e-apostille system na katuwang ang PSA Helpline. Ano ang DFA e-apostille? Ang electronic apostille ay isang authentication na binibigay ng Department of Foreign Affairs para patunayan na ang isang PSA document ay tunay at maaaring gamitin sa mga bansang miyembro ng Apostille Convention. Maaari itong matanggap sa pamamagitan ng email at may electronic verification feature. Step 1. Siguraduhin munang tinatanggap ang e-apostille. Bago magsimula, alamin muna kung tinatanggap ng paaralan, ng embahada, employer, o ahensyang pagsusumitihan ang e-apostille at electronic PSA document. Ito ang unang paalala ng PSA Helpline. Step 2. Pumunta sa PSA Helpline DFA Apostille website. Maaaring gamitin ang opisyal na portal, PSA Helpline DFA Apostille Service. Dito maaaring mag-request ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, Senomar at Senodet. Step 3. Piliin ang uri ng dokumento. Piliin ang PSA document na kailangang ipa-apostil. Halimbawa, ang birth certificate para sa visa application, marriage certificate para sa spousal visa, death certificate para sa legal o inheritance matters, at Senomar para sa pagpapakasal sa ibang bansa. Step 4. Piliin ang bansang paggagamitan. Ilagay kung saang bansa gagamitin ang dokumento. Mahalaga ito dahil ang sistema ang magtatakda kung i-apostille o ibang authentication process ang kinakailangan. Step 5. Ilagay ang kumpletong detalye. Maingat na ilagay ang lahat ng hinihinging impormasyon. Ang buong pangalan, ang petsa ng kapanganakan, pangalan ng magulang, detalye ng namatay kung death certificate. Siguraduhin tama ang lahat upang maiwasan ang delay sa pagproseso. Step 6. Ilagay ang impormasyon ng requester. Ilagay ang iyong pangalan, address, mobile number at email address. Napakahalaga ng email address dahil dito ipapadala ang e-apostille kapag natapos na ang proseso. Step 7. Identity verification. May verification process upang mapatunayan ang pagkakakilanlan ng humihiling. Maaaring hingan ka ng valid ID, selfie verification, at karagdagang supporting documents kung kinakailangan. Step 9. Bayaran na ang application. Isang bayaran lamang ang gagawin sa pamamagitan ng Land Bank Link Fees. Kasama na rito ang PSA document processing at ang apostille processing. Pagkatapos magbayad, itago ang reference number at resibo para sa tracking na application. Step 9. Hintayin ang pagproseso. Pagkatapos ng bayad, kukunin ng PSA ang electronic copy ng dokumento. Direktang ipapadala ito sa DFA
at ang DFA ang maglalagay ng apostille authentication. Sa ilang kaso, maaaring magkaroon ng manual verification kung kinakailangan pang hanapin o kumpirmahin ang record, kaya maaaring humaba ng kaunti ang processing time. Step 10. Tanggapin ang e-apostille o electronic apostille sa email. Kapag tapos na ang proseso, makakatanggap ka ng email notification. Ipapadala ang e-apostille sa email address na ginamit sa application. Maaari itong i-download, i-save, at ipadala sa nangangailangang opisina o ahensya. Para sa death certificate ng magulang. Kung death certificate ng iyong ina ang ipa-i-apostille, piliin ang death certificate, ilagay ang tamang detalye ng namatay, bilang anak, kabilang ka sa mga maaaring humiling ng dokumentong ito. Sundin ang verification at payment process hanggang makuha ang e-apostille. Sa konklusyon, ang DFA e-apostille sa pamamagitan ng PSA helpline ay malaking tulong sa mga Pilipinong nasa ibang bansa o malayo sa mga tanggapan ng gobyerno. Hindi na kailangang personal na pumunta sa DFA upang ipa-authenticate ang PSA documents. Sa pamamagitan ng online application, verification, at electronic delivery, mas mabilis at mas maginhawa na ang pagkuha ng apostille para sa birth certificate, marriage certificate, death certificate, at iba pang PSA records na gagamitin sa ibang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.